Good evening guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, ang yung tenderang Saling Victoriang pansamantalang naging yaya. Charot! For today's video guys, buong araw na to kasi nasa tindahan ako kasi si Sugar Daddy umalis and then si Aben medyo salitan kami ni nanay. Pero yung mga panahon na to dito ako nagstay sa tindahan gawa ng medyo may ginagawa si nanay, medyo busy siya, kaya mas pinili niya mag-alaga kay Ale sa pansaglit kaysa andito siya sa tindahan kasi magagawa niya rin kahit paano yung dapat niyang gawin sa labas. So, kanina may na-encounter akong customer, nagtanong siya sa akin kung kaya ba daw ang 10,000 puunan pang start niya ng kanyang munting tindahan din. So, syempre mga kasari, sabi ko, oo naman, kayang-kaya mo yan. Sabi niya ganun. Paano daw? So, ayun na nga guys. So, naisipan kong i-vlog ngayon ang napag-usapan namin kanina nung aking kumare na gusto niya raw magtayo ng ng munting tindahan din. Sabi niya gano'n, tapos nagtanong siya kung ano ang pwedeng panimula niyang, magkano ang pwede niyang panimulang pera, kung kaya ba ang 10,000 o kung ano-ano ang mga items ang dapat niyang bilhin. And unang-una po, ang sabi ko sa kanya is, kayang-kaya, magtiyaga ka lang, magsipag ka, magdasal ka, kayang-kaya yan. Yes, doon din kami nag-uumpisa. Although kami is 30K kami nag-uumpisa. Way back 2019. Pero ngayon kasi guys, sa panahon ngayon masyadong mahal ang bilihin, di ba? So, kaya nagtanong siya kung paano ang diskarte tips na gagawin niya raw para makapagsimula man lang. Kasi medyo doon pa sila sa medyo malayo-layo sila guys. Medyo baryo-baryo pa talaga sila. So, ayun na nga, naisipan niyang magmunting tindahan din daw. Baka sakaling kahit pa paano, meron din siyang piso-piso. Ganun talaga. Mahalaga ang piso. Ganun. So, ayun na nga, sabi ko sa kanya, mag-start siya sa pinaka-basic ng pangangailangan ng mga tao. Halimbawa, ngayon dito sa amin guys, sa Cagayan medyo paanihan ng mais ba? Anihan ng mais, tapos medyo patok ang patok ang mga soft drinks, mga ganun. Patok ang mga basta yung mga pangangailangan, mga biskuit, ganun, mga soft drinks, mga biskuit, mga kape barako or kape puro kung tawagan dito. Yun yung mga dapat niya kung unahin sa panahon ngayon sa ngayon. Kumbaga parang sa season na to, dahil nagpapaani ang halos lahat ng tao dito sa Rizal, nagpapaani ng mais, dapat yun ang dapat niyang unahin maliban sa mga noodles, sa mga pansit canton, kasi yun importante din mga yun. Sabi ko sa kanya, isingit niya rin yung mga kapipuro ng Rizal, tapos yung mga anong tawag nito, yung mga soft drinks, kasi kailangan yan kasi mainit ang panahon. Ganun. So, ayun na nga, tapos maliban pa doon is, ginawan ko siya ng lista. Ayan. O, diba nakita nyo yan? Oh! Ginawan ko siya ng lista, tapos pinicture ko sa kanya, sinend ko na lang sa kanya. Syempre, sabi ko, ibablog ko na lang din to para may makuha kong content. Gano'n! Wala originality. Gano'n, kaya sabi ko sa kanya, may mga na rin yan guys, may mga presyo na rin yan guys. Yes, wholesale price din yan guys. Oo. So, sabi ko sa kanya, yun yung mga Tapos, ang advice ko sa kanya is about sa soft drinks, especially yung soft drinks. Pag hindi niya kaya ang 1.5, doon siya sa mga mega. Alam mo yung mga RC, ganun, mga RC, mga Juicy Lemon. May mga mega kasi yun. Medyo mura lang din ang isang puunan. Ang puunan ng mega or Juicy Lemon. Pwede siyang kumuha doon. Pag wala naman siyang cooler or wala pa siyang ganito, cooler daw. Kung wala naman siyang cooler, pwede siyang bumili ng tawag nun yung malaking cooler na pwedeng paglagyan ng soft drinks or styro, kung meron siyang styro kako. Lagyan niya lang ng ice and then yun, pwede niyang ilagay doon. Sabi ko gano'n. Kasi hindi mo pwedeng ilagay sa freezer yan kasi puputok ang mga yan. Yes, so ayun. Tapos maliban sa mga ganun nga, yung nauna ko nabanggit, yung mga kape-kape, yung mga biskuit, dapat sabayan din natin ng alak. Yes, guys, importante dito sa mismong lugar namin is
mabenta ang gin. Yeah. Gin is life in Rizal. Yes, mabenta ang gin, guys. Sabayan mo na rin ng sigarilyo. So, ang mabentang sigarilyo dito is Marlboro, Winsboro, and Mighty. So, advice ko sa kanya is tigtatatlong kaha muna. Hindi siya pwede ko. Huwag siyang kumuha ng pirim kasi mahal ang pirim ka ko. Tigtatatlong kaha lang ang kukuhanin niya. Punta naman tayo sa noodles. Pagdating sa noodles, kukuhanin niya lang is homey kasi sobrang fast moving ang homey, guys. Beef or chicken. Yes, medyo mura na. Yes, tapos pagdating mura na, fast moving pa siya. Pagdating naman sa dilata, doon na siya sa Youngstown Green. Usually Youngstown Green lang yan, green and red. Corn beef is Argentina or Lucky 7. Yun, sabi ko sa kanya, kukuha lang siya ng tigli 5 piraso. Huwag siyang kumuha sa mga dilata ng per dozen. Tigli 5 piraso or much better kung tag 3 piraso, assorted yun na lang kako. Ganon. Tapos pagdating naman sa manteka, sabi ko sa kanya kung marami siyang oras, mas maganda kung bumili siya ng 1 galon, itakal niya kasi mas doble ang kikitain niya. Yes, magtakal is life. And higit sa lahat, magtakal is the more takal, the more money. Ganon. Yes. Tapos suka at saka toyo sa mga pure gold mo, mga grocery na medyo pang wholesaler, usually meron dyan +1. Sabi ko sa kanya, yun ang dapat niyang kuhanin. Maghanap siya ng tie-ups. At higit pa sa lahat, guys, ang advice ko sa kanya, wag muna siyang kumuha sa mga rolling store. Kasi usually ang rolling store, hindi naman lahat ha. Yung iba yung halimbawa ang tie-ups niya is hindi nila kino-consider na tie-ups. Magugulat ka lang pag compute mo, kasama pala siya sa presyo. Ganon. Nabudol ako. Yes, kaya sabi ko sa kanya, advice ko sa kanya, magpunta muna siya sa like for example sa Pure Gold. Yes, magkaka-membership pa siya doon, magkaka-points pa siya in the future. Marami siyang points. Ganon. So, sabi ko sa kanya, basta hanapin niya yung may mga tie-ups na. Yung tie-ups naman kako, maibebenta niya rin. Yes. So, sa Magic Sarap, yan guys, sobrang fast moving yan. Pwede siya kumuha ng tatlong dosena or 2 dosena, mga ganon. Tapos, syempre, pag may alak, hindi pwedeng nawawala ang candy. Kahit isang flavor lang kako, basta, usually niya Mentos tsaka Max lang naman yan. Yes. Pero about sa Mentos, may jar kasi na Mentos kako. Doon siya bumili kasi ang puuna ng Mentos na jar is, ang puuna ng Mentos na jar is 170. Ang laman is 200 pieces. So, meron na siyang tubo agad doon na 30 pesos. Yes, and about naman sa shampoo, believe me kako, Palmolive and mabenta dyan. Palmolive and Sunsilk, pink and green, Head and Shoulder, pink and green lang din kako ang mabenta niyan. Kukuha lang siya ng tig-1 dosena, huwag niya masyadong damihan. Yes, tapos sa sabon, Safeguard lang yan. Yes, Safeguard, kuha lang siya ng 6 or 1 dosena, ganon. Tapos pagdating naman sa mga panlaba, Zonrox kako, kukuha siya ng maliliit. Yes. Maliliit na Zonrox, tigli 5. At saka yung medium size na Zonrox, tigli 5 din. And pinaka guys, is yung mga kape na pang umaga. Yung mga 3-in-1. Yan, mabenta yan. Kopi ko, Greatest White. Bahala na kako siya sa flavor. Pero usually kasi kopi ko brown and kopi ko blanca and Greatest White ang mabenta guys. So sabi ko sa kanya, kahit kumuha siya ng dalawang tie noon kasi ang 1 tie is 10 pieces lang. Kahit kumuha ko siya ng dalawang tie, okay na. Tapos sa biscuit naman is Ribisco, assorted din na lang. Kuha siya ng Ribisco assorted, kuha siya ng isang flavor o okay na. Fita, Skyflakes, ganon. Tapos pag sa about sa soft drinks nga pala guys, sa soft drinks, pwede rin siyang pwedeng hindi rin naman Coke pag hindi kaya pa sa budget ang Coke. May RC na medyo maliliit, yes. Meron ding Mega na RC. Mega RC, tama ba? Meron. May Mega and may Juice Lemon. Yes. Tapos, hindi rin dapat mawala ang pamienta at saka bitchin. Sabi ko sa kanya, kahit siya doon ng worth 300 pesos, pwede na yon. Milo, Energin, tapos mga bourbon na suwak. Yes, yun ang mga pinakapangunahing mabibili. At higit sa lahat, kung kaya niyang anuhin ng bigas, i-add on niya na yung bigas. Yes. Kasi guys, binigyan ko siya ng computation kasi ito yung ko sa kanya. Ito yung binigay ko sa kanya, yan. May mga presyo na rin yan. And ang total niya lang guys is ito.
9,768. Hindi ko na inaano-ano guys kasi mapapahaba ang ano ko, mapapahaba ang video. Tamad. Charot. Yes, oo. Hindi ko na inaano yung mga presyo, binanggit-banggit ang mga presyo. Kasi sinend ko naman na sa kanya to. Pero sa hindi lang naman to about sa kanya. Pwede rin naman to makuha ng idea ng iba. Charot, sana mayroon ganun. Tapos yes, at higit sa lahat guys, pumili siya ng chichirya pala na pwedeng pangpulutan, pwede rin pang bata. Pagkalahatan, ganun. Usually mga pulutan dyan, mga kornik. Yun ang bilhin niya. Tapos sa mga estudyante nun, mga piatos, mga nova, yun ang medyo mabili. Ganon, basta mga ganong ano. Tapos higit sa lahat, huwag niya kalimutan itlog. Yes guys, kahit bumili siya ng dalawang tray na egg, fast moving ang egg guys. Lalo na kayo pasukan. Usually kasi kahit ako umaga egg, di bali ng bawal, masarap ang bawal, ganon, charot. So ayun nga guys, tapos higit sa lahat, ang sabi ko sa kanya, magtiyaga ka. Kung gusto mong umasenso, unang-unang kailangan mong gumising ng maaga. Isa tindahan namin guys, ang gumigising na ng maaga, hindi na ako. Si nanay. Yes guys, kasi si nanay siya nang dadala ng susi na kasi siya nga ang kako ang gumigising ng umaga, gawa ng syempre si Aven, ako ang nag-aalaga sa buong maghapon na sa akin yung bata. So medyo nalilate talaga ako ng gising guys. Pero yun yung palagi kong sinasabi sa kanya, gumising ka ng umaga kasi alas 5, alas 4 marami na gustong bumili sa'yo, mga kape, mga asukal, napakalaking bagay niyan. Yes, sabi ko sa kanya rin pati, wag kang munang kumuha sa rolling store, magpunta ka sa Pure Gold, medyo hanapin mo yung mura sa Pure Gold at makahagawa ka rin ng membership card. And then higit sa lahat, sabi ko sa kanya, magtiis ka muna paikutin mo muna ng paikutin yung ano mo, yung ganansya mo, wag mong dalhin kung saan. Like for example, mahilig ka mag-Shopee, stop mo na sa Shopee, delikado ang puunan. Yeah. Di kasi miwasan guys, ako rin mahilig ako sa Shopee. Yes, kasi wala nga time lumabas. So, maganda rin pindot-pindot. Pak, ganun. O, diba? Darating na lang sa'yo, andyan na. O, ganun. So, sabi ko sa kanya, marami kang pwedeng isakripisyo. Kung kailangan mong magtakal, gawin mo mas maganda magtakal ka kasi mas malaki ang kita ka kung magtatakal ka. Yun nga lang, medyo pag per sak ang kuhanin mo, like asukal or asin or per galon ng manteka, medyo mapapamahal ka. Since nag-i-start ka pa naman, so magtiyaga ka muna magdebote, ganun. Tapos, syempre, ang pinaka-ano ko sa kanya guys, wag niyang iasa ang kaha sa ibang tao na hindi pwede mapagkatiwalaan. Kasi makupitan ka ng 100 guys, kita mo na yun sa ilang items mo. So, kumbaga, parang doon pa lang lugi ka na. So, dapat, kung ma-monitor niya rin ang kita niya kako per day, sabi ko sa kanya, hanggat maari, gumawa ka ng listahan kung magkano ang kinita mo sa araw na to, ganon, sabi ko sa kanya. Tapos, tumaas, mas maganda. Pag bumaba, magtaka ka ako. Bakit ka mo gumanto, ganon. Kasi ako nga, may listahan ako, may daily sales ako ng sarili ko. Ganon, pag bumaba, so, kung ano-ano ang tanong ko sa sarili ko. Ganon, so, kumbaga parang maging alerto ka kasi kahit munting tindahan lang to, kahit ganito lang tong negosyo natin, grabe din ang sakripisyo. At saka pag nakita mo naman nag-grow, ang sarap din sa feeling naman. Yes. Kaya sabi ko sa kanya, kahit 10,000 lang yan nag-start, kayang-kaya mo yan. Basta't iayusin mo lang. Halimbawa, ikaw kailangan mong bumili ng kape, bayaran mo ang sarili mong tindahan, sabi ko sa kanya. Lalo na't nag-uumpisa ka pa lang, yes, bayaran mo yan. Bumili ka ng kape sa tindahan mo, bayaran mo muna. I bayad myself. Ganon. I bayad myself. Ganon. Charot. So, ayun na nga guys. Kung may mapupulutan mang aral yun, maraming salamat. Kung wala naman, pasensya. Ganon. Pero sabi niya naman sa akin, malaking tulong daw yung ginawa ko sa kanya. Sa kanya. Yes, so, ayun na nga, sabi ko sa kanya. So, good luck and basta kako, pwede mo naman akong kontakin kung anong kailangan mo. Anytime kung anong kailangan mo ng payo, wag lang pera, wag lang utang. No utang, charot, gano'n.
Yes, kaya ayun na nga. So, basta sabi ko sa kanya, pag-igihan mo, pag-aralan mo kung ano ang mga tawag nito, kailangan ng mga customer sa mga paligid kasi mga kapitbahay lang natin ang customer natin dyan, sabi ko sa kanya. Ako, maldita ka ako mataray ako, pero minsan, lumalabas din naman, oo. Pero kailangan mo makisama, makibagay sa mga tao. Smile. Even though my heart is aching. Charot! So, ayun na nga guys, ayun ang aking update sa aking munting tindahan. Na-share ko lang yung ano ng aking isang pengyo na naghihingi ng advice kanina. So, tamang-tama, medyo ganado ako. So, ayun na nga guys, thank you for watching. Pagpasensyahan nyo na po, ang dami kong daldal. Bye! Mwah!